gabi. At mga paano or mga what if nyo. Ito, sabi ni Cha, Oo. galing kay Cha, Mm. yung boy best friend ko po na hindi na kami nagpapansinan almost 3 years. Wow! Ano pwede gawin mabalik ang dati? Uy, dati. Ayan, ano yan? Ano mo yan? Tawag dyan? Childhood. Ikaw yan. Oh. Ayan, sabi ni Cha, kailangan, hindi ka na magkikwento, hindi mo na siya kakwentuhan. Okay, diretso Oo. na tayo sa payo. Okay. Alam mo, Cha, yung mga ano sabi niya, nagkara siya, boy best friend ko na hindi na kami nagpapansinan almost 3 years, ano pwede gawin para mabalik ang dati? Una mong gagawin, pakinggan mo ang dati ni Sam Concepcion. Ayan. Yan, para mahimasmasan ka at maintindihan mo talaga ang tunay mong nararamdaman, di ba? Tama? Ayun na nga ang pagkain, dumating na. Logi. Ano yan? Siya, ayan na nga. Di ba? Kumain na lang ako. Ayan! Saktong-sakto din ang ang kwento na yan sa ating bagong letter sender. Uy, talaga? May bago tayong letter May sender. letter sender. About sa mga nakaraan. Oo, at ang sabi niya ay, kung maibabalik niya lang daw sana. Yun ang kanya. Okay, basahin natin ang kanyang sinulat sa ating programa at tunghayan natin kung ano ang nakapaloob dito sa kanyang sinulat. Okay. Aalayan muna natin siya ng kanta. Sayang nga mga sandali pinalipas ko. Naroon ka na, bakit ba humanap ng iba? Ngayon, ikaw ang pinapangarap, pinanghihinayangan ko ang lahat. Dear Papastel, sumulat ako sa inyong programa dahil hindi ko na po talaga alam ang aking gagawin. Nagsimula ito sa istorya naming magkaibigan. Ako nga po pala si Dahlia at ang kaibigan ko ay si Rafael. 12 years na kaming magkaibigan, bata pa lang, parehas na ang aming pangarap. Parehas na namin pinangarap na magtrabaho sa ibang bansa. Nagawa naman namin iyon, Papastel. At eto, masaya kami sa kung anong narating namin. Kasalukuyan kaming nasa Australia. Isa kaming mga ganap na nurse dito. At sobrang saya namin bilang magkaibigan. Pero may mga bagay talaga na masasabi kong kung maibabalik ko lang sana. Noon, lahat ng sikreto ko ay nasasabi ko sa kanya. At ganun din naman siya sa akin. Ngunit, hindi ko na malaya na nahuhulog na pala ako kay Rafael. Inamin ko sa kanya ang aking nararamdaman. Sa pag-aakalang, parehas din siya ng nararamdaman sa akin. Ngunit, nagkamali pala ako, Papastel. Kaibigan lang pala ang turing niya sa akin. Siguro ay nahingi ako ng sobrang ibang kapalit sa pagmamahal na sinabi ko sa kanya. Mali ata ang ginawa ko. At himbis na maging magkaibigan kami, tila nawala ang tiwala niya sa akin. Kaya naman, sayang
Bakit ako nag-alilangan? Tuloy ngayon'y lumuluha at nanghihinayang. Kaya tinanong ko ulit siya kung handa ba siyang ibalik ang aming pagkakaibigan. Nahirapan akong tanungin sa kanya yon dahil alam kong sensitibo sa kanya ito. Alam kong naging awkward ang pagiging magkaibigan namin dahil sa pag-amin ko sa kanya. Ngunit hindi ata talaga madadaig ang pagkakaibigan. Tinanggap niya ulit ako. At sinabi niyang handa naman siya maging kaibigan ako muli. Ngunit ako'y nalungkot, Papa Stel, nang malaman kong may girlfriend na pala si Rafael. Pero hindi naman tumigil doon ang pagiging magkaibigan namin pagkos masakit man sa akin. Tinanggap ko na lang ito bilang kanyang kaibigan at masaya ako para sa kanya. At bilang kaibigan niya, ang gusto ko ay lagi na lang sa piling mo. Tanging sa piling mo. Wow. So ayun na nga. So medyo nakaka-relate ata Sabi. si Dalia. Sa kwentong ni... Oo, sa nabasa mo. Kasi kung may babalik niya lang sana, wala naman siyang ginawang masama, umamin lang siya. Pero anyways, ganun kasi talaga yung minsan isipin mo ano bang mas mahalaga, friendship o yung nararamdaman mo. Di ba? Alam mo, actually, ang maganda doon, yung napagdesisyonan nila na sa Australia pumunta. Kasi dahil sa Australia sila, naging okay lang lahat. Naging ayos lahat. Ha? Yun, Australia. Feeling ko rin marami sa mga viewers natin ang nakaka-relate sa storya ni Dalia at ni Rafael. Yeah. Parang maraming nakaka-relate. Yes. Sa totoo lang, kasi sa mga ganyan talaga, like uso yan sa mga magkakaibigan, yung parang, wait lang, dapat meron tayong background music kahit nagsasalita tayo. Teka lang. Alam mo, ang maganda doon nagsalita siya, di ba? Sinabi niya yung tunay niyang nararamdaman sa kaibigan niya. At least, napaaga. Nalaman niya agad na hindi siya ang gusto nung ni Rafael, di ba? Ba't ganyan yung background music natin? Kasi, kung ako sa'yo, Dalia, pwede mong pakinggan yung kantang Kaibigan ni Justin. Baka sakaling makarelate ka. Ayan! Ayan naman other kami story watching mo. from Australia. Ayan Melbourne. Ayan, watching from Australia. Yan, marami tayong mga tagapanood na ating programa. Yes. At balita ko, may gumawa ata ng poster natin. Meron? Dear Papa Stel, special guest, Papa Ja. Thank you sa gumagawa ng poster. Parang yung kasama ko dito, parang nagiging mukbang na, Well, uso talaga yung sa mga magkakaibigan. Yung parang, alam mo yun, parehas ng pangarap, pupunta sa ibang lugar para gawin yung mga nagpapasaya sa kanila. Tapos di nila namamalayan, parang, alam mo yun, may nabubuo na palang di ba? Pagmamahal sa bawat isa at hindi naman mali yun. At para sa mga tagapanood na ating programa na nahihirapan umamin, sabihin ng nararamdaman nila, siguro ito na yung sign. No. Sign para wag kayong magsalita. Ay, baliktad. Tingnan niyo yung nangyari kay Dalia. Na heartbroken lang siya. Kasi dapat di mo sabihin, ikimkimin mo lang sa loob mo hanggat makita mo yung sign na
kung gusto ka ba niya talaga o hindi. Or kung magkaibigan talaga kayo at doon mo mapapatunayan kung tunay mo siyang kaibigan eh. Sasabihin niya sa'yo na meron siyang gustong iba. Oo, totoo yan. Hindi ka niya papaasahin, di ba? Tama, di ba? Kaya nga Dahlia yung pangalan mo, hindi mo pinakatawanan yung Dahlia. Dapat dinalya mo lang yung damdamin mo, hindi mo na binigay. Ganun ba yun? Oo. Saan ba sila sa Australia? Sinabi ba kung saan sa Australia? Wala, Australia lang. Ang galing nga eh, kanina niya lang daw sinend, nakarating agad. Ang galing. Nakasobre pa yun ah. Bilis. Kangaroo ata yung pinadeliver niya. Sige. Ngayon naman, sino pa ang gustong mag-share ng kanilang mga heartbreak stories, mga problema sa love life, hingi ng payo? Nagtitingin ako dito ng mga kwento na sinend ng ating mga tagapakinig. Ito. Oh, Si Jelina. oh. Sabi niya, paano pag bumalik yung first love ko, masaya naman na ako. Ay! Meron na siyang current relationship. Oo. Kaya lang, binabalikan siya nung nakaraan niya. Yung Nako. first love niya. Maybe the one that got away niya before, di ba? Oo. Alam mo, saktong-sakto yan sa nabasa kong letter sender ngayon. Oh. Saktong-sakto. Ito nga oh. Gusto mo basahin na natin? Go. Okay. Covers PH. Ang sulat na ito ay galing kay Martin. Oh, galing kay Martin. Kaya bago ang lahat, alayan muna natin ang kanta si Martin. Para sa iyo ito, Martin. Wow. Para sa iyo ito, Martin. Siya ay nag-send sa atin ng kwento tungkol sa kanya at sa kanyang kaibigan. Para sa iyo ito. Pilit nating inuwasan kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating mundo ngayon. Iyo'y naubos ng pagkakaan, nagsimula ng masisihan. Lahat ay parang lumabo, silang kung saan tutungo. Dear Papa Stan, ako nga po pala si Martin, taga Manila. Ang kwentong ito ay tungkol sa akin at sa aking kaibigan na si Martina. Ang galing no? Magkaparehas po kami ng pangalan. Iniisip ko nga po, baka talaga nakatadhana kami. Ang galing lang din na lahat ng gusto ko, gusto niya rin. Kaya mas napapalakas lata yung kutob ko na bagay kami para sa isa't isa at nakatadhana kami para sa isa't isa. Nagkatotoo nga, naging kami po ni Martina, Papa Stel. Napakasaya ko. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo simula nung sagutin ako ni Martina. Napakasaya namin magkasama at napakadami naming pangarap. Ang pinakagusto ko kay Martina ay kung paano niya alagaan ang kanyang sarili. Na minsan, inaalagaan niya na rin ako na nakakalimutan niyang boyfriend niya pala ako. Akala niya anak niya ako. Pero Papa Stel, dumating din ang panahon na hindi kami nagkaugnayan.
At lumabo ang lahat, Papa Stel. Noong mga panahon na inakala ko nakatadhana kami, naisip ko baka hindi pala. Naisip ko na rin na baka mamaya hindi pala talaga at baka na lang hindi tayo na-realize ko na baka kaya pang ilaban. Baka kaya pa namin pag-usapan. Baka pwede pa namin mabalik, Papa Stel, kung ano talaga kami ni Martina. Alam kong mahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya. Ngunit nung isang araw, Papa Stel, nung ako'y pumunta sa kanila, nakita ko na si Martina pala ay meron ng bagong boyfriend. At nakita ko yan, Papa Stel, sa aking dalawang mga mata. Ang boyfriend niya pala ay ang aking matalik na kaibigan na si John. Hindi ko lubos maisip, Papa Stel, na napakabilis niyang mapalitan ng isang tulad ko. Siguro nga, hindi siya masaya sa akin, or baka hindi talaga akong pinagtadhana. Kaya nasabi ko na lang na baka hindi na tayo pwede. Kaya pangarap ko na sana'y maging masaya sila dahil narito lang ako palagi para suportahan siya. Kahit na hindi na kami pwede, Papa Stel. Grabe yun. Grabe naman. Grabe. Alam mo ba, Ano? yung apelido niyan, De Jesus, di ba? Si Martin De Jesus. Oh. Kakilala ko yan eh. Ano talaga? Alam ko talaga ang tunay na storya. Talaga? Kung bakit hindi sila pwede. Bakit? Kambal sila ni Martina. Ay, talaga ba? Grabe Kambal naman. sila. Hindi naman siguro. Nako, naghiwalay lang ang mga magulang nila kaya hinati sila. Parang bad yun. Parang bad yun. Kaya hindi sila pwede dahil nga sila ay kambal. Ano to? Game of Thrones? Yun nga ang totoo. Actually, doon binase ng Game of Thrones sa kwento nila. Yung storya ng mga Lannisters. So anyway, kaibigan, tropa ko kasi yan si Martin. Oo. Buong akala nila, kasi magkalapit lang sila, taga Mandaluyong yan eh. Magkalapit lang yung bahay nila. As all this time, akala nila meant to be sila. Kasi sabi nga nila, ay, di ba sabi-sabi na pag laging magkasama, pag magkakatuluyan kayo, pag magkamukha kayo, ganyan. Nagiging magkamukha na kayo pag lagi kayo, pag meant to be talaga kayo. Tapos sabi nila, ay, pares pa yung pangalan natin. Ganun ba yun? Di nila alam, kambal pala sila. Kaya ginawa ni Martina ayun na nga, sinubukan niyang malimutan si Martin lahat ng good memories nila together. Kaya minahal niya si John. Ngayon actually ang biktima dito si John. Kasi pinilit lang siyang gustuhin ni Martina pero wala talagang love for John. Ginagamit lang siya para makalimutan talaga si Martin at lahat ng nakaraan. So, ayun. Iba kasing apelido ginagamit ni Martina yung sa nanay. Kasi kasama niya yung nanay nila. Ayun ang ulan yung story. Parang very wrong naman yung ginawa ng ating letter sender. Yeah. Hindi naman nila alam and wala namang intimate na nangyari sa kanila. Kumbaga, they just loved each other. Siguro, akala nila it's the love na for relationship pero it's for pala yung bugso ng dugo na pagmamahal sa iyong kapatid. Ayan. Tapos na yung kinakain. Ang daming nanonood ng ating programa. Ang daming nanonood ng Papa Stel X Papa Ja.
Sarap. Kaya, ayan, ang payo ko na lang sa mga nagkakagusto sa mga medyo kahawig nila or Ano ba yan, Justin? kapangalan, ano muna is, syempre, ito, in general naman, aalamin muna natin yung background ng tao, diba? Ano yung istorya niya, ano ang pamilya, kamusta ang pamilya, sino, diba? Nang sa ganun alam natin at buong puso nating tatanggapin ang tao ng mga, ang katauhan ng minamahal natin. Okay. Kaya Martin, ayan, men, tagal na natin hindi nagkikita pero hindi ka pa rin pala, salamat sa pagkwento ng iyong heartbreak story. Alam kong matagal na iyan at naka-move on ka na. At salamat at pagpapa-unlock dito sa aming programa. Okay. Okay, dumako na tayo sa ating next story. Ready na ba? Sige. Okay. Ako lagi naman akong handa para sa mga payo sa buhay. Okay. Dear Papa Stel, sumulat po ako sa inyong programa para makwento ko po ang storya ng aking buhay. Ako po si Angelique. Isang normal na babae lamang po ako na umibig sa isang pinakamamahal na lalaki sa buong mundo. Hindi ko po alam kung paano nagsimula ang love story namin, Papa Stel. Pero nung nakilala ko talaga si Louie, nagbago ang mundo ko. Nung una ko siyang makita, ganito na agad ang sinabi niya sa akin kahit hindi kami magkakilala. Miss! Excuse me lang po, Miss! Ano ba yan, Kuya? Pasensya na, Miss. Di po kasi kita nakita eh. Kuya naman, nakakainis ka eh. Kita mo nakaputi ako oh. Ganun nagsimula ang love story namin ni Louie. Noong una akala ko, maiinis ako sa kanya. Pero, parang may gayuma ata tong si Louie at nabigla na lang ako at nadala ko sa mga matamis niyang mga salita at sa kanyang mga tingin sa akin. Nagulat na lang ako na naging magkaibigan kami at sa kinatagalan ay bigla na lang akong tinanong ni Louie, Angelique, ito seryosong tanong. Pwede ba manligaw? Ano ka ba, Louie? Seryoso ka ba? Magkaibigan lang tayo pero bakit naman ganyan? Nagulat na lang ako nang umamin sa akin si Louie. May nararamdaman pala siya sa akin. Pero nalilito ako kung sasagutin ko ba siya o hindi dahil hindi po ako sigurado, Papa Stel, kung magtatagal ba kami. Hindi ko sigurado kung siya ba yung para sa akin or niligawan niya ako dahil masaya lang siyang kasama ako. Kaya hindi ko agad siya sinagot, Papa Stel. Ang sinabi ko sa kanya, Louie, hindi ko kasi sigurado kung mahal mo talaga ako o kailangan mo lang ako eh. Pwede ba huwag mo akong tanungin? Angelique, mahal na mahal kita. At pinapangako ko sa'yo, mamahalin pa kita. Pasensya na, Louie, pero mas mahal ko ang sarili ko. Mahal ko ang sarili ko, Louie. At bigla-bigla po akong tumakbo papalayo sa kanya, Papa Stel. Iniwan ko si Louie na parang wala kaming pinagsamahan. Masakit sa loob kong iwan siya
palayo. At tanging nasa isip ko lamang ay ginawa ko ito para sa ikakabuti namin dalawa. Kaya naman, kung nasan man siya ngayon, pasensya na mahal kita, Louie. Ginawa ko ito para sa atin. Masaya ako na naging parte ka ng buhay ko. Till I met you. Maraming salamat po, Papa Stan. Nagmamahal, Angelique. Yun ang story ni Angelique. Yun. Ang tawag kay Angelique ay, Ano? alam mo, hindi ko maintindihan yan si Angelique. Bakit? Eh, siya ang letter sender, eh siya rin pala ang nang iwan. Di niya kasi alam. Sira ulo pala siya eh. Di niya kasi alam anong gagawin niya. O, anong mapapayo mo kay Angelique? Ang mapapayo ko kay Angelique eh, wala akong masabi. Ano yun? Feeling ko lang, masasabi ko kay Angelique, naiintindihan ko na maraming question sa utak mo, natatakot ka, na parang hindi mo sure eh. Hindi mo sure kung ano magiging future mo with Louie. Pero, di ba may kasabihan tayo, you'll never know until you try. Di ba? So, kung mahal mo naman yung tao, ba't di mo subukan? I mean, wala namang masama, di ba? Tapos, parang ngayon, ang dating, parang nagsisisi siya, na parang nangihinayang siya, bakit niya iniwan, ba't hindi niya sinagot? So, parang, for me, di ba, parang, dapat, kung nararamdaman mo, may nararamdaman ka sa tao, dapat, di ba, di mo na sinayang yung opportunity, parang gano'n. Ang masasabi ko lang kay Angelique, Ano? feeling ko may dahilan kung bakit siya umiwas. Bakit? Yun ay feeling ko ang turing niya talaga kay Louie ay isang kapatid. Brother Louie. Yun talaga. Yun ang turing talaga ni Angelique kay Louie. Akala isang kapatid siya. Kaya umiwas siya. Yun lang ang ano niya, Brother Louie. Ang ano niya kay Louie. Tama rin ang desisyon ni Angelique. Tama naman. At dahil dyan, Love is a burn. Ay, yun pala yun. yes. Actually, noong una talagang ang naisip ko kay Angelique eh, para pala siyang sira ulo. Pero na-realize ko na may dahilan ang lahat ng bagay. At yun na nga ay ang turing niya kay Louie ay isang brother. Yes. Your love from me. At dahil dyan, You're no good, can't you see? Brother Louie. I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart. Brother Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie. Brother Louie. yun pala yun. So yun lang ang mapapaya mo kay Angelique. Yes, tama ang desisyon ni Angelique.